Magandang umaga po sa araw ng linggong ito. Sa buwan po ng September. Ngayon po ay araw ng September 21. Yung mga nakakaalala po ng araw na ito nang idiniklara ng ating Marcos, nung tatay po nitong kasalukuyang nakaupo. September 21 po yung martial ng iyon po ideklara. So, ngayon pong araw na ito, kaya ko pa lang po nasasabi sa inyo at na ibabahagi sa inyo sapagkat ang araw pong ito ay nagdeklara po, maging ang ating presidente ay nagdeklara na makisama kayo sa mga nagpuprotesta laban po doon, lilinawin ko lang po laban po doon sa mga corruption na kanyang nililinis ngayon. Opo, ito pong mga engineer o ito pong sangay ng ano ba tawag dito, DPWH, Public Works and Highway. Tama po ba ako? Kasi po, nagkaroon po ng napakalaking corruption. Umaabot na po sa, ayon po dun sa balita, umaabot na po ng trilyon. Opo. So ito po, itong aking ibinibahagi sa inyo, ito po ay pagpapaalam lamang sa inyo na ito ay nangyayari sa ating kapanahunan. Na salamat sa ating Diyos sapagkat ang ating bagong presidente sa ngayon ay nakita niya po ito, nagkaroon po siya ng pusong pagpapahayag upang mabuksan kung sino ang mga involved dito sa nangyayaring ito. Alam niyo po ba, ito ay malaking kawalan dito sa ating bansa. Kung ang trilyon na ito ay nagamit po na maayos, maaari pong magkaroon ng konting kaginhawaan ng ating bansa. Bakit ko po nasabi yan? Siyempre, kung ang trilyon na ito ay nagamit sa mabuting pamamaraan, dire-diretso po ang negosyo. Opo, giginawa po yung mga tao, mawawala po yung mga baha-baha tuwing umuulan. Dahil itong trilyon na nawawala sa kaban ng bayan, ito po ay para po doon sa mga flood control o pagsasaayos na agusan ng mga tubig upang hindi po maapektuhan ang ating mga Pilipinong naninirahan po rito sa Pilipinas. Opo, ito po hinahayag ko lang sa inyo. Subalit wala po rito. Bilang isang Kristiyano, ako po ay nakikiisa. Nakikiisa po ako sa katotohanan. Hindi po ako nakikiisa sa pag-ararali. Hindi po ako, salamat sa Diyos sapagkat ako'y binibigyan niya ng karunungan upang ang katotohanan ay lumabas. Opo, hindi po ito gawain ng Kristiyano na lumabas at sumigaw doon. Hindi po. Hindi po ganyan ang gawain. Kaya nga po, ang isi-sharing ko po sa inyo ay makapagpapalinaw kung ano ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Opo, kasi marami pong mga Kristiyano ngayon ang lumalabas, sumisigaw ng kapayapaan, subalit ang kanilang pagsigaw ay merong paglaban sa gobyerno. Opo, may paglaban sa gobyerno, ay hindi po ganyan ang gawain ng isang Kristiyano. Ako bilang isang Kristiyano, hindi po ako pumupunta dun sa kung saan sila pupunta. Ang gawain ko po ay ipanalangin sa ating Diyos na magkaroon ng kapayapaan at maisaayos itong pagrarally o pagpuprotesta
Ito po ay kalayaan ng isang mamamayang Pilipino sapagkat ito'y naaayon sa batas. Subalit, iba po ang gawain ng isang Kristiyano at iba rin po ang isang gawain ng hindi isang Kristiyano. Opo, kaya po ito nililinaw ko. Sana po ang aking paghahayag nito ay makarating o mapakinggan ng mga Kristiyano kung ano ba talaga ang ating gawain. So, tinatapos ko na po rito dahil ngayon nga po ay araw po na idineklara ng mga maraming leader na sila po ay magpuprotesta. Nilinaw po nila po ito. Hindi po nagpuprotesta sila upang magalit sa ating presidente. Sila po ay nagpuprotesta upang magkaroon ng katotohanan, ng paghatol sa mga involved na nagnakaw o kumuha ng pera sa kaban ng ating bansang Pilipinas. Ito po yung katotohanan nito. Ito po yung mga nagrarally talaga na sila ay nagsasabi ng kanilang saloobin. Kaya ako naman bilang isang Kristiyano, ito'y sasabihin ko na sa inyo, ako naman ay nanalangin sa ating Diyos na ang nangyayaring protesta o rally sa oras na ito, sa araw na ito, ay ang kapayapaan, ang isang itulot o ibigay ng Diyos sa bansang Pilipinas. At sana maunawaan na magkaroon ng kapayapaan ang puso ng mga tao, kada isang tao, sa mangyayaring protesta o rally na ito. Hallelujah! Yan po ang tunay na gawain ng isang Kristiyano. Hallelujah! Hindi po ang mga Kristiyano ay para lumabas at magsisigaw doon sa kalsada. Sana po maunawaan po natin bilang isang Kristiyano. Opo, huwag po tayong gumaya doon sa mga ibang Kristiyano na nakikiisa. Lumalabas. Nasabihin ko na sa inyo, itong mga pare, itong mga mare, na sila ay mga lingkod ng Diyos. Hindi po sila lingkod ng Diyos. Kung kayo lingkod ng Diyos, hindi po kayo naglilingkod sa sanlibutan. Ang isang gawain nyo lamang ay manalangin sa Diyos kung talagang lingkod kayo ng Diyos. Hindi po kayo, meron ako napanood sa TV kagabi, may isang madre nagsasasayaw pa sa gitna ng kalsada. Parang gusto niya harangin yung mga nagdadaan, kundi ako nagkakamali sa EDSA. Hindi po iyan isang gawain na naglilingkod ka sa Diyos. Kung sino man po yan, sister, sana po, balikan nyo po yung mabuting balita. Kung ano po talaga ang layunin nyo na para kayo ay maglingkod sa Diyos. Hindi po yan lalo na po kayong kababain yung tao, nakita ko po kayo, napanood ko kayo, hinaharang nyo yung mga nagdadaan na sasakyan. Hinaharang nyo po, kumasagasaan pa kayo dyan. Hallelujah. Ang dapat ang isang baka kayo nakakalimot, manalangin lamang kayo sa Diyos. Nabigyan tayo ng kapayapaan sa ginagawang, tsaka hindi tayo dapat involved dyan, wala tayo sa kalsada. Opo, wala po tayo sa kalsada. Bilang sinasabi natin na tayo ay isang lingkod ng Diyos. Sayang po, dahil kayo po ay nag-decide na maging madre, iniwanan nyo po yung isang bagay na dapat na ikakaligaya ng inyong buhay o ikakaunlad ng inyong buhay, kayo ay nag-decide na kayo ay magpapasakop sa Diyos. Subalit, nariyan kayo sa kalsada at yung mga pari na nakikita ko, hindi po yan. Wala po yan sa katotohanan. Hallelujah! Dapat po malaman nating mga Kristiyano kung sinasabi natin tayo sa Diyos, tayo po ay mayroong kaayusan. Although nakikisampatya tayo dyan, hindi po sa pamamaraan ng gawain ng sanlibutan, sa pamamaraan po ng kalooban ng Diyos na sila nga po ipanalangin natin na marinig ng pamahalaan at magkaroon ng tunay na hustisya sa nangyayari sa ating bansa. Makulong ang dapat makulong na itong ganitong kalaking salapi na nanggaling sa mamamayang Pilipino, sa bansang Pilipinas, talagang nakakagalit po. Opo, nakakagalit. Sapagkat
Sinabi ko nga, ulit-ulitin ko, sana kung ito'y naisaayos, itong trilyon na halaga, iski pa paano makatutulong po ito sa sambayan ng Pilipino. Opo, makapaghahanap buhay ang ating mga Pilipino na nababaha hanggang ngayon. Makapagtitinda sila, makapapasok sila na maayos papunta sa kanilang trabaho. Opo, ganun po yun. Ganun po yun na ang isang nakikita dyan. At yung masosobra, maaring ipangpuno ng ating pamalaan sa mga pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Hallelujah! Kanya ako ay natutuwa sapagkat ang ating presidente na si Bongbong Marcos sasabihin ko na po sa inyo, ito po ay aking ipinapanalangin lagi. Hindi po ito nawawala sa aking dalangin. Ang ating leader ng bansang Pilipinas, na siya ay gabayan ng Diyos ang kanyang naisin, ang kanyang puso na pagbabago dito sa kanyang panunungkulan sa kapanahunan ngayon. Hallelujah! At nakikita ko naman po na handa siyang baguhin ang anumang hindi maganda sa ating bansa. Maraming salamat po. Ito po pagpapaalala lamang sa araw na ito. So ngayon, ang ibabahagi ko po sa inyo, excuse me. Narito po sa aklat ni Apostol Juan. Ito po yung panahon na siya'y humarap kay Pilato. Dinala siya ng mga saserdote sa harapan ni Pilato upang hingin ng saserdote na ito'y patawan. Maging ang ating Panginoong Hesus ng kapanahunan niya ay humarap sa hukuman. Kasi noong panahon na yon, ang Israel ay under po ng Roman Empire. So, ang nasusunod po na para humatol ng kamatayan ay itong mga itinalaga sa Israel. Walang iba kundi ito si Poncio Pilato bilang isang gobernador ng panahon na yon. So, ang sabi po rito, ito po yung time na tinatanong siya ni Poncio Pilato na para po siya ma-acquit, hindi po siya mahatulan ng kamatayan. Opo. Ito po ay dito po sa aklat ni Juan kasi marami po itong mga katagang ito dito sa apat na aklat kay Juan, kay Lucas, kay Marcos, kay Mateo. So ito po yung nakahambing sa kapanahunan natin ngayon. Yung kung paano mamuhay ang buhay Kristiyano na hindi tayo makikisang-ayon sa ginagawa ng sanlibutan. So dapat tayo tagapamagitan lamang. Ang sabi nga ng Panginoon, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Tandaan nyo po ang sabi ng Panginoon nang siya'y tinatanong ni Poncio Pilato. Ang sabi rito, ang sanlibutang ito, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung ang sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. So ano po ang ibig sabihin nitong talatang ito na binanggit mismo ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y kinakausap na ni Poncio Pilato? Hallelujah! Kasi, tinatanong siya ni Poncio Pilato, magsabi ka sa akin, ako'y may kapangyarihan upang ika'y palayain. Ang sabi ni Poncio Pilato sa mga ibang talata, ano ang sabi ng Panginoon? Maliban diyan, wala kang kapangyarihan. Bukod tangi na kung liliwanagin natin, ang iyong paghatol para sa akin, iyon ay pinagkaloob sa iyo ng Amang Diyos ko na nasa langit. Opo. Kasi ano na yan scripted na yan Nakalagay na po yan. Hindi na po pwedeng baguhin yan Hallelujah! Kaya nga po mga kapatid ko, ang ipinakikita ng talatang ito, na sabi ng Panginoon, ang kaharian ko ay hindi rito sa sanlibutang ito. Disin sana, kung ang kaharian ko dito, ipinaglaban sana ako, ng Diyos na makapangyarihan. Maaari ang Diyos na magpadala
ng maraming anghel upang hindi matuloy ang kanyang paghihirap. Subalit hindi, ang sabi niya, hindi rito ang kaharian ko. Hindi rito ang kaharian ko. Ano ba ang ibig sabihin nito? Maging tayo mga Kristiyano, hindi natin dapat ipaglaban ang nangyayari sa panahon ngayon. Ano lamang ang ating gampanin? Ano lamang ang ating tungkulin? Bilang isang Kristiyano na hindi naman dapat talaga tayo dito na ipaglaban natin tong sanlibutan. Hindi ba natin nalalaman? Sabi sa salita ni Apostol Juan sa kanyang mga libro, ang sanlibutan ito ay pinaghaharian ni Satanas. So ipaglalaban mo si Satanas. Hallelujah. Kaya nga sinabi na ng Panginoon, nagsalita ang Panginoon, kasi nga sabi rito ni Pilato sabi niya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus, yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo? Ang sabi ng Panginoong Hesus, yan ba'y galing sa iyong isipan o may nagsabi sa iyo? So, ano ang sabi? Ano ang sabi? Ako ba'y Hudyo? Ang sabi po, tanong ni Pilato, ang mga kababayan mo, ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Kasi nagtatanong ang Pilato dito sa ating Panginoon, ano ba ang ginawa mo? Bakit sila, ibig nilang ikaw ay hatulan ko ng kamatayan. Nagre-request sila na, i-sentence ko sa iyo, ang igawad ko sa iyo ay kamatayan. Hallelujah. Kanya nga nabanggit niya na ang paghahari ko ay hindi para rito sa sanlibutan. Dahil kung ang paghahari ko dito sa sanlibutan, di sinsan ay ako'y pinaglaban. Hallelujah. So, ito po ang malinaw dito. Bilang isang Kristiyano tayo, na napapaloob na tayo sa ating Panginoong Kristo, na tayo manggagawa, nung tayo binautismuhan at magsisi, tayo napaloob na po sa biyaya ng ating Panginoong Kristo at sa biyaya ng kanyang amang Diyos, na natanggap na natin ang kaligtasan. At tayo nga ay tinatawag ng mga Kristiyano na ngayon. Kabilang na po tayo sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo na ang paghahari natin, mga tao na napapaloob sa Panginoong Kristo ay hindi para dito sa sanlibutan. So bakit tayo lalabas? Mga Kristiyano, binibigyan ko po kayo ng babala. Kung kayo ay lalabas at magsisisigaw doon sa EDSA o sa Luneta o saan mga pagtitipon nyo, hindi nyo po nauunawaan kung ano ang pagiging Kristiyano. Hallelujah! Tayo po ay anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay kabilang sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo ay siyang panganay. Sapagat siya ang tunay na anak ng Diyos, tayo ay adapt lamang ng ating Panginoong Kristo. Kung tayo mananampalataya sa sinasaad na mabuting balita, tayo po ay makatatanggap ng pangako ng Diyos na may kaligtasan tayo. At maging sa kaharian na sinasabi ng ating Panginoong Kristo ay atin yun. Maalala nyo na siya'y aalis na sa Mateo. Sabi niya, ako'y paroroon muna sa aking Ama upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitigilan. Sino po ang nakaka-relate dito sa talatang ito? Excuse me. Sino po? Mga Kristiyano na dapat po lagi po kayo magbabasa ng Biblia. Opo, sapagkat ito pong Biblia, espiritu po ito. Upang lumawak yung kaalaman natin, ang espiritu po ang siyang Ako, sa awa ng Diyos, sa umaga pagkagising ko, binabasa ko po palima-limang talata. Pagkakukunti lang, inuubos ko na po yun. At after na
Mabasa ko na po yan. O, pagkatapos na mabasa ko yan, ako po'y lumalapit sa Diyos. Ako'y nananalangin. At hinihingi ko ng pangunawa ang aking nabasa. Ganun po ang tunay na Kristiyano, tandaan niyo po. Opo. Huwag po tayo tumulad sa mga ibang Kristiyano, nagbabasa ng Biblia, pakabasa, makikipagdebate. Oh, ipopost na sa kanyang cellphone na ganon. Meron niya ako nabasang post ang kaligtasan daw ay ligtas na tayo sa pamamagitan ng pagkakapako ng ating Panginoong Kristo. Hindi po. Ito sandali lang, paliliwanag ko sa inyo. Konting-konti lang to para maliwanagan po doon sa nag-post sa isang Kristiyano. Hindi ko lang matandaan kung saan siya nag-post. Pero nabasa ko nung kamakailan lamang. Nang dahil daw sa pagkakapako ng ating Panginoong Kristo, wala na rin po tayong alalahanin o ano man ang ating gagawin, tayo po'y ligtas na. Hindi po, nagkakamali po kayo. Yan nga po yung sinasabi ko. Yung mga nagbabasa lamang humahanap lamang ng mga talata na upang ipanlabang kung ano-ano, sasabihin siya nakabasa, hindi po. Hindi po ganon. Ako po, nagbabasa ako ng Biblia. Sa hindi po pagyayabang, nakailang beses ko na po itong natapos. Pero hindi mo ito may memorize lahat. Kailangan balik-balikan mo. Hallelujah! So ito nga po nangyari, yung pong pagkakasabi niya, ang pagkakapako ng ating Panginoon Kristo, ay wala na tayong dapat gawin sapagkat lahat po tayo ligtas na. Nagkakamali po kayo. Magbalik po kayo sa mabuting balita, basahin niyo po kung bakit napako ang ating Panginoong Kristo. Although, ang pagkakapako ng ating Panginoong Kristo ay iyan po ay isang daan din sa ating kaligtasan upang pagtagumpayan niya sa hindi po nakakaalam nito, upang pagtagumpayan niya ang kasalanan at ang kamatayan na dinala rito ni Satanas. Hallelujah! So ito nga po, ilan po ang napakasimpleng paliwanag. Doon po sa mga gustong magtanong sa akin, sa tulong po ng Santong Banal na Espiritu, tayo po ay gagabayan niya. Hallelujah! So doon nga po, kung bakit sinasabi ng ating Panginoong Kristo, ibabalik ko po doon sa Mateo, nung siya po ay papanik na po sa langit, naguguluhan po itong mga apostol. Saan kaya paroroon tong ating guro? Bakit pansamantalang siya raw ay aalis at pansamantala siya ay babalik? Ang sabi ng Panginoon, pansamantalang ako ay aalis upang may paghanda ko kayo ng inyong malulugaran o matitigilan sa kaharian ng aking amang Diyos. So, nagpapatunay na tayo mga Kristiyano na tunay na sumusunod sa ating Panginoon Kristo, hindi po rito ang ating kaharian. Opo, kung meron kayo makikita mga Kristiyano na nakikiisa diyan sa mga pagrarally, tandaan nyo po, hindi po mga Kristiyano yan. Yan po ay nagpapanggap lamang na Kristiyano. Opo, hindi po yan sila mga Kristiyano. Although nakapakinig po yan ng salita ng Diyos. Subalit, hindi nila alam kung paanong i-apply ang salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya nga po, mahirap po ang maging Kristiyano. Tandaan nyo po, maraming nagke-claim na ako'y Kristiyano. Natanggap ko na ang Ako po, hindi po ako nagke-claim na ako'y Kristiyano. Subalit, ako'y patuloy na dumadalangin sa Diyos na ang kahabagan niya ay makaptang ko. Hindi po ako nagkiklaim na ako'y ligtas na. Hindi po. Mahirap po yun. Ayon pa rin according to the will of God. Huwag po tayo magkiklaim. Ang isang pagkiklaim po ay parang sinasabi natin na iniligtas ko na ang sarili ko. Hindi po. Palagi po tayong lumuhod sa Diyos ayon sa kanyang kahabagan. Na tayo maging matuwid sa araw-araw habang tayo mayroong hininga. At kung tayo babawian ng hininga, tayo nasumpungan sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa Biblia, huwag kayo mag-alala kung saan kayo pupunta sapagkat susundan kayo ng inyong mga gawa. Yun ang magiging patotoo natin kung tayo haharap na sa Diyos. Ang ating mga gawa,
dito sa mundong ito kung ano ang ating ginawa. Hallelujah. Kaya nga po, ito'y ibinibigay kong babala sa inyo. Sa makapanonood nitong aking pagla-live at makapakikinig nito. Purihin ang Diyos sapagkat ako'y binigyan niya ng kaalaman at karunungan upang maging malalim tayo sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hindi lang po ito basta ating ipinapahayag, tapos, iyon na, hindi po. Ito nga po, ang sabi nga ng Panginoong Kristo, ang tinatanong siya ni Poncio Pilato, na siya pong hahatol ng kamatayan. Hallelujah. Dahil dinala nga po siya ng mga saserdote, mga senadrin, sa Sadyo. Ito po yung mga kapulungan na nag-aaral ng mga kautusan ng panahon ng ating Panginoong Kristo. Na ang gustong mangyari nitong mga kapulungan na to, ng mga religyoso, ay kamatayan ang igawad sa ating Panginoong Kristo. Subalit, sinasaliksik siya ni Poncio Pilato. Kasi nakikita ni Poncio Pilato, wala namang dapat na ihatol na kamatayan dito. Sapagkat ang kanyang mga pagsagot ay wala namang probable cause. Kumbaga sa term ng ng mga lawyer. Posibleng kakitaan niya sa kanyang mga pagsagot. Wala po. Wala pong makita. Kung ito'y titignan natin doon sa mga ibang libro, mababasa natin. Wala po siyang makita. Kanya nga, ang naging pasya niya, siya naghugas ng kamay. Opo. Yun po yung kanilang tradisyon upang malayo. Di ba't bago niya hinatulan to, doon sa ibang aklat, nagbigay babala ang asawa ni Poncio Pilato. Huwag kang makialam sa taong iyan sapagkat kagabi lamang ako'y pinahirapan ng aking panaginip na ang taong iyan ay matuwid. Diba? Hallelujah! Hallelujah! Wala pong kasalanan ang ating Panginoong Kristo. Kagagawan lamang ito ng mga saserdote na may inggit sa pagpapalaganap sa kalooban ng kanyang amang Diyos na banal. Hallelujah! Kung ating pong babasahin ang Biblia, itong 4 na Biblia, meron pa ritong pagbabribe, pagsusuhol sa mga tao para nga mahatulan itong ating Panginoong Kristo. Opo, may pagsusuhol pa sa mga tao at pagpapalaganap ng salita na ito'y nagsisinungaling ang ating Panginoong Kristo. Kasi nung time na yun, kapag sinabi mong ikaw'y anak ng Diyos, ikaw'y sinungaling. Sapagkat wala pang nakakakita sa Diyos, paano magkakaroon ng anak ng Diyos? Subalit sila, hindi nila nalalaman na ang kanilang kaharap ay yun ang anak ng Diyos. Hallelujah! So, maraming salamat po mga kapatid ko. Sana po ay nakaunawa kayo sa binigay ng ating santong banal na espiritu na salita. So tayo mga Kristiyano, bilang tayo ay kaisa ng ating Panginoong Kristo, dito sa sinabi niya, sa pinahayag niya dito kay Pilato, na ang paghahari niya hindi para rito sa sanlibutan. Isa pa, kung tatandaan nyo nang siya'y dinakip na at nagalit itong si Pedro, hindi ako nagkakamali dito sa Lucas o sa Marcos. At di ba ito'y nanaga at yung isang alalay nung pinakamataas si Caiphas, yung kanyang pinakaalalay, nataga po yung teenga. Nagalit ang ating Panginoong Hesus, sabi kay Pedro, itago mo yung iyong itak, ilagay mo uli dun sa lalagyan. Kung nanaisin ko, kaya kong humingi na mas marami pang mga kawal ng anghel upang iligtas tayo. Subalit, hindi po mangyayari yun. Ulit-ulitin ko sa iyo, sapagkat ang salita, ang scripture ay scripted na po. Ang scripture ay scripted na po. So mangyayari na po, scripted na. Hallelujah. Maraming salamat po. Kaya, ulitin ko lang, sister, ikaw pong napanood ko sa TV, sana po maliwanagan ka. Hallelujah. Hindi po yan ang buhay ng Kristiyano. Ang buhay po natin
tayo po sana ay nananalangin lamang na magkaroon ng kapayapaan ang nangyayaring protesta o rallying ito. Yan po ang isa sa ating trabaho, hindi po upang sumigaw at lumabas. Hallelujah! Maraming salamat po. Ako po si Kuya Dolpho nyo, na kamanggagawa po ng ating Panginoong Kristo o kanya pong alipin sa kanyang salita. Sino man po ang nais na magkaroon ng Bible study sa kanilang tahanan o sa inyong church upang lumago o makaunawa kayo ng mga salita na ikalalago nyo, handa po akong magpagamit sa inyo. Hindi po ako nagpapabayad. Bigyan nyo lamang ako ng tubig habang ako'y nagsasalita. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo sa araw ng linggong ito. At dumating nawa ang kapayapaan sa mga buhay natin. Hallelujah! Maraming salamat po. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo sa kanyang kadakilaan at kabanalan. Hallelujah! Maraming salamat po.